po ang pamilya ng PSA ako talagang nais ko lahat dahil hindi lang ako yung nag-decision. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang lahat? Naku, nandito po tayo sa may resort. Ngayong araw po meron tayong magkakaroon tayo ng behind the scene sa ating interviews. Ayun, Amazing Earth GMA. O yan, kay Ding Dong Dantes. At may mga episode doon, pinapakita kung ano yung mga, para siyang vlog eh. So, ngayon, meron kaming behind the scene. Makikita niyo po kung ano yung paano yung mga interview na gagawin. Si Kylie ang mag-i-interview sa akin, tapos sasagutin ko lang yung mga tanong. So, may mga question ako. Tingnan natin. Tingnan natin mo maganda yung kausap ko yung isa rin kuya, para maganda yung setup. Pagka-point siguro ganyan. Si kuya, nyo ako pa, ikot nito. Ikot na po. Ayan. Hindi. Pakiasod po ng konti. Kuya, medyo malayo. Yan, pagalan po kuya. Tama po, nakaikot po ganun, pero hindi po siya pantay. Hindi. Pakiasod muna na. Ayan. Okay na yan. Ayan. Diba, yung sige ko lang konti. Apat sa kabila po. Ayan. Para maganda yung ganyan. Kasi pag mo ng konti po yan. Para maganda ako nga. Ayan. Ganyan. Tapos, siguro behind the scene mga amigo. Ayan. O ganyan. Hindi pa tapos eh. Ayan. Ay siguro dapat yung isang gagamitin ko. Ang gamitin natin ito. So mamaya may mga question. Tapos ayan. Ganda ganyan. Ayan. Ganyan. Siguro maganda po ito ganyan. Ayan. Ganda. Kaya siguro. Isa-set up natin mamaya. Ayan. So, kaya ikaw tatanong sa akin set up ko. Ayan. Again siya. Later. Tanong mo, off mo na. No? Isang question, i-off mo. Para pag sinend ko sa may Google Drive nila, madali nila malaman. Para hindi sunod-sunod, no? Okay, gets mo? Okay. General, bakit mo tinuruan ng kulturang Pinoy ang mga Afrikano? Tinuruan ko sila ng kulturang Pilipino kasi kung napapansin natin o napapansin ninyo, ang mga Pilipino ngayon, ang mga bata, nakakalimutan na nila yung mga ginagawa ng mga kabataan noon, tulad ng pagmamano. Diba ngayon, ewan ko lang kung meron pang nagmamano sa atin. Kaya yun yung dahilan ko para ma-experience din naman ng mga Afrikano na ganun pala yung kanilang kultura, ganun pala ang mga Pilipino. Ganun pala yung sign ng respect nila, yung pagmamano. Kaya ngayon yung mga Afrikano na kasama natin, natutunan nila yung pagmamano. Kaya ang mga anak ni Chamame, kapag nakakakita ng mga tao na mas may edad sa kanila, ay nagmamano. Ayun na pala. Nakat mo na? Okay, so next question. Ano ang trabaho mo sa Equatorial Guinea? Ang trabaho ko sa Equatorial Guinea ay data entry specialist. Ilang taon ka ng OFW? OFW, ilang taon na akong OFW? Almost half of my life ay OFW ako. Pero sa Equatorial Guinea, 8 years ako. Kung susumahin na bilang isang OFW ay umabot halos na 20 years na po akong OFW. Paano mo
nakilala si Celsa o Chamame at ang pamilya niya? Nako, nakilala ko ang pamilya ni Tia Ces sa isang restaurant. Nako, kung natatandaan po ng mga nanonood natin, si Misma po ang unang nakilala ko. That time, inaya ko yung isang kasama ko sa trabaho na si Ursula na magkumain sa isang local food na resto. Tapos, that time merong magkaibigan si Misma at saka si Lihia na namamalimos sa akin. So nanghihingi, sabing ganun ni Misma sa akin that time, natatandaan ko, sabi niya ganun. Tapos ganun, gumaganon siya, so nagugutom daw siya. So sa halip na bigyan ko ng pera, ang ginawa ko, pinapasok ko sa resto. Tapos pagkayari, sabi ko, umorder kayo, anong gusto nyo? Ang sabi ni Misma, spaghetti daw, tsaka chicken. And then, inorderan ko. Tapos that time, naalala ko, bago sila kumain, nag-pray. Na-amaze ako kasi ang bata nagpe-pray, sabi ko, bago kumain. Tapos ayun, hindi pa ako nakontento, ginawa ko, umorder pa ako ng pagkain after nilang namin kumain doon, inuwi ko sa kanila at doon ko nakilala yung pamilya Matinga. Doon ko nakilala si Chamame. Doon na nagsimula yung friendship namin. Nung pumunta ako sa bahay nila na dinalang ko ng pagkain yung kanilang pamilya. Ano to? Ano? Ang tanong dito, ano yan? Paano mo nakilala? Ito. Nandito lang tayo sa mesa. Ala naman ito. Selfie ko na to. Nandito tayo sa mesa. Ito yan. And then next tayo. Ang next mo na ito. Ayan. Dito tayo. Wala yung part na yun. Okay? Ang ginagawa mo ba, Kylie, pagka ino-on mo na yung camera, tatanong ka. Narinig din tanong mo. Siguro. Basta in-on mo na tapos nagsasalita ka. O sige, kailangan marinig din. O sige, balan sila mag-cut doon. Okay, next. Anong Filipino dishes, recipes ang tinuro niyo sa kanila? Ang mga Filipino dishes o recipe na tinuro ko sa kanila ay marami. Halos lahat na yata na ituro ko. Hanggang sa mga inasal na yan, hanggang sa... Pero adobo talaga yung gustong-gusto ng mga Aprikano. Kahit dati pa, nung unang tinuro yun, amaze sila. Na meron palang ganung klaseng pagkain. Na yung ingredients kasi ng mga Aprikano at saka mga Pilipino iba. Kaya yung adobo, caldereta, spaghetti na Pinoy version na medyo matamis-tamis yan. Ano nila, gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila yung ganung pagkain. At syempre, hindi mawawala yung mga yung mga lumpiang Shanghai na ituro ko rin sa mga Aprikano. Tapos hanggang sa sopas, hindi ko makakalimutan. At saka yung banana Q at saka yung kamote Q. Kasi kadalasan ang banana Q at saka kamote Q, ang saging sa kanila at kamote ay hindi nilalagyan ng asukal. So, yung mga pagkain natin na Pilipino, halos lahat na ituro ko sa kanila. Bakit importanteng maturo mo ang pagmamano sa kanila? Bakit importante maituro ko sa kanilang pagmamano? Yun nga, kasi 'di ba sa atin, yun ang nakasanayan namin eh. Hanggang ngayon nagmamano kami sa mga nakakatanda sa amin. Ako mismo ay yun yung way talaga na napakaganda bilang isang Pilipino na maituro yun sa mga kabataan ngayon dahil ngayon ang nawawala na sa atin. Ngayon kapag kinausap mo yung bata, hindi nila alam kung hindi sila nagmamano, hawak lang nila cellphone, ganyan. Tapos kadalasan talagang hindi mo na maalala na ako nakahalos nakikita ng mga nagmamano ngayon. Kaya naituro ko sa mga Aprikano yun. Kasi napakaganda na maisali natin sa mga Pilipino din o kahit sa ibang lahi na alam nila na ganito pala ang Pilipino, ganito pala ang respect sa kanila. So iba't ibang klaseng bansa na iba-ibang kung paano rumispeto, pero sa Pilipinas iba talaga. Yung grabe, yung hawakan yung kamay tapos ilalagay sa noo. Napakaganda, napakasarap pakinggan, napakasarap na makita sa mga bata na lalo sa mga Aprikano na ganun pala yung way ng ating paggalang sa mga matatanda. Meron pa? Sige lang.
Bakit mabilis na palagay ang loob mo kay Celsa? Bakit mabilis na napalagay ang loob ko kay Chamame? That time kasi nung nagpunta ako kila Chamame, ang naaalala ko yung nagsasasayaw siya at tuwang-tuwa siya sa dinala ko na pagkain. And then sabi niya, balik kayo. Tapos nung time na yon ay nakita ko na grabe ka ako to, no? Nagsasasayaw ng binigyan ng pagkain. Parang grabe yung pasasalamat nila. Napaka simpleng binigay pero yung pasasalamat nila ay sobrang nakakagaan ng loob. Kaya ayun, napakabilis ng pangyayari. At halos araw-araw pupunta na ako sa kanila. Araw-araw ay nagpapakain na ako hanggang natutuwa ako na nakikita ko sila kumakain ng mga pagkain Pilipino. Bakit ka nag-decide na dalhin sa Nueva Ecija ang pamilya ni Mami? Kaya ako nag-decide na dalhin yung pamilya Matinga ay para magkaroon ng magandang future ang mga bata. Kasi di ba sa bansa nila hindi naman priority yung pag-aaral. Kaya naisip ko na kung magkakaroon ng magandang magkakaroon ng magandang edukasyon ng mga bata ay sigurado in the future ay lahat sila ay magkakaroon ng maayos na trabaho. And then sila din naman ang may gusto nun eh. Sila ang may gusto na sumama sa akin. That time na sabi ko uwi na ako ng Pilipinas, sabi nila sasama sila sa akin. Kaya yun, hindi ako talagang inayos ko lahat ng mga papeles, ng passport para makarating sila dito. Dahil yun yung mismong gusto nila. Hindi lang ako yung nagdesisyon. Bakit mo sila binigyan ng bahay? Binigyan ko sila ng bahay kasi deserve nila. Deserve nila dahil sa lahat ng nanonood sa atin sa YouTube, nanonood sa atin sa ating channel ay napapasaya. At napakalaking bagay na sila ay mamuhay dito na parang Pilipino. At mamuhay sila na may sariling bahay, may sarili silang sasakyan na pagpapasok ng mga bata at deserve nila na magkaroon ng bahay dahil sa lahat ng ginawa ng pamilya Matinga sa mga Pilipino. Dahil lahat ng videos na pinapalabas sa atin sa YouTube, talagang marami na bago ang buhay, marami ang Pilipino ang na-appreciate at maraming Pilipino ang nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Dahil ang pamilya Matinga before si Chamame ay dating grabe ang hirap sa buhay, pero nakaahon at nagkaroon ng mas maayos na pamumuhay ngayon. Meron na? Tapos na? Hindi meron. Meron pa. Sige, diretso lang. Ilan ba ang anak ni Chamame? Ang anak ni Chamame ay 17 pero yung 12 yung nabubuhay. Ano ang names at ilang taon na? Ang mga anak ni Chamame ay si Sophie, 6 years old, si Alima, 9 years old, si Misma ay 12 years old, si Amir ay 13 years old, si Vivian ay 14 years old, si Alian ay 16 years old, then si Batya ay 18 years old, si Sandra naman ay 20 years old, tapos si Lorena ay 21 years old, tapos si Elvis ay 24 years old, si Jerry ay 25 years old, at si Vanessa ay 26 years old. So, yun yung mga anak ng Chesesa. 12 ang nabubuhay. Ano ang nagtulak sa iyo na paaralin ang mga anak ni Chamame dito sa Pilipinas? Ang nagtulak sa akin para ang mga anak ni Chamame ay mag-aral sa Pilipinas o pumunta dito ay para magkaroon ng magandang edukasyon. Lagi ko sinasabi sa vlog ko na kung hindi kaya ng pamilya ng Chamame o hindi kaya pag-aralin, ako ang magpapaaral sa kanila. Kasi ang edukasyon sa Pilipinas, iba sa ibang bansa. Napakaganda ng quality ng education dito sa atin. Kaya sabi ko,
kung sila ay makakatapos dito ng pag-aaral, magandang edukasyon, kalidad na edukasyon ang maibibigay natin para sa mga anak at sa mga students. Ay, hindi pa na-play. Di ba? Play na, tapos na? Tapos na. Let's go, hirap. So, yun po ang bali may mga ipakikita po doon at panoorin nyo na lang po yung video na ipapalabas po. Ang host po niya si Ding Dong Dantes at ipapalabas yan by November. So, hindi pa tayo sure pero isasabihin ko po sa inyo at i-share ko po sa ating page kung i-share ko po sa ating page kung kailan po yun at pag naipalabas na. So, maraming salamat kay Ate Ed na pumuntak sa atin para ma-interview po tayo. So, maraming salamat dahil ilang beses na tayong kinontak ni Ate Ed para ma-feature po tayo sa GMA 7. So, ang lahat ng ginagawa ko na ito ay hindi po para sa akin lang. Ito ay para sa mga Pilipino na kung saan ay tumulong para po magkaroon ng magandang buhay ang mga Aprikano. Salamat po mga amigo at God bless.